Purihin ka, pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, pagdakilat, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa makapangyarihang pangalan lamang ng ating mahal na Prinsipe Kristo, na siyang may-ari na ating buhay. Hallelujah! Praise the Lord. Ako rin pinagpabot ng dubling paggalang sa ating beloved pastor, evangelist, Willie Estrada Almeida, and then prophet of our loving God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At ganoon din po ang aking pagbati sa kanyang mahal na mga anak. Magandang tanghali po. Hindi ko na po kayo maisa-isa at hindi rin po natin makalimutan ang mga ginituang turot aral na ating beloved. Assistant Pastor Lina si Almeida, purihin ang ating mahal na Pinoon. Alam niyo mga minamahal, hindi ko po talagang grabe po ang kagalakan ko na kung saan sa Amoranto lamang po ako lagi nagpapasalamat, pero dito sa Powerhouse, pinagpala po ako ng ating mahal na Pinoon makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hindi ko po maisa-isa mga minamahal sa napakaraming pagpapala mula nang ako'y nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ito lamang po mga minamahal ang aking unang pasalamatan. Halos mag-isang linggo po itong aking naramdaman na wala po akong boses mga minamahal, pero sa kahabagan ng ating malapyon ngayon po, medyo maluwag na po ang labas ng aking boses. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At yan po mga minamahal sa unang panalangin at pagload natin beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida and then Prophet of Loving God. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dito po ako natutong manalangin, magpuri at mag-ayuno. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Di karapat-dapat mga minamahal ko mga kapatid. Hallelujah! Isang basahan, kinhabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, sa hindi pa po nakaalam kung paano po ako napabilang sa gawain ito. Sa totoong gawain ng ating mahal na Panginoon, dahil ako po'y lumaki sa aking magulang na kung saan yung kanilang panampalataya ay masabi ko po na nandun po yung dedicated ko po ang kanilang paniniwala ko no. Pero mga minamahal, nakita ko po yung kanilang buhay. Lagi silang nag-aaway dahil yung tatay ko napakasabungero. 12 pa lamang po ang edad ko mga minamahal. Natuto na po akong magsugal. Dahil yun nga po ang aking kinagisnan. Naglalasing. Magulong buhay sa madaling sabi mga minamahal. Hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral. Hanggang grade 6 lamang po ako. Ako po ay laking probinsyano, Bohol. In short, mga minamahal, sa napakarami pong mga pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Ito po ay napakalaking pagpapala. Bago ko natagpuan ang totoong gawain ng ating mahal na Kristo, sa panalangin na rin po natin, beloved Pastor Evangelist Estrada Almeida. Salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah! Alam niyo mga minamahal, sa aking buhay, na kung saan wala nga pong pinag-aralan, nakarating ako ng iba't ibang lugar. Dala ko ang mga bisyo. Hanggang nakarating ako ng Maynila, dito ako nakapag-asawa. Sa madaling sabi, marami akong bisyo na kung saan nadala ko po yun sa aking pagsasama ng aking beloved wife. May anak na kaming isa. Lagi kami nag-aaway. Dahil sinong asawang matutuwa? Uuwian mo ng madaling araw galing sa company, sa trabaho, lasing pa. Sabihin mo, mahal kita, pero yun ang ginagawa mo. Hindi po talaga matutuwa. Ang ginagawa ng aking beloved wife, bigyan mo ako pumasahe, ako'y uwi na. Hindi ko po binibigyan ng pumasahe. Magulo po ang aming buhay. In short, mga minamahal ko mga kapatid, yung aking nakakilala po ako dito sa ating sa gawain natin pinakamamahal na Pinoon. Nag-observe ako 1999 sa Cunita Astrodome nung nag-share sa akin na pinagaling yung kanyang karamdaman, sakit sa bato. Yun po mga minamahal, yung kanyang kapatid, kainuman ko po, nung dumaan sa amin, nung time na yun na nag-inuman kami, tinagayan ko siya, sabi niya hindi na ako nainom. Nagsuot po siya ng ganito, nakaputi. Sabi ko itong taong to, kunyari lang to, pag walang nakakita, umiinom ito. Kasi kabisado ko buhay niya. Nagkamali pala ako mga minamahal. Binago pala siya ng ating mahal na Panginoon. Doon nag-umpisa mga minamahal na naghanap ako ng peace of mind, kapayapaan, na kung saan yung New Year resolution, hindi ho nangyayari sa aking buhay. Katwiran ko nung araw na sa taong pagbabago, mali. Ang mahal na Panginoon po pala ang magbago. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon.
Sa madalit sabi, umatin po ako mga minamahal, 1999, Cunita Astrodome. Nabautismuhan po ako 2003, mga minamahal. Salamat sa ating mahal na Pinoon. Salamat sa panalangin ng tao ng Diyos. Hallelujah. Di karapat dapat kung akin pong kwentahin ang aking buhay mula nung ako'y nagkaisip, mga minamahal. Ilang taon yon. So 2003 hanggang ngayon, napakalaki pong diferensya. Bakit mga minamahal, nasabi ko po dahil natagpuan ko ang totoong Diyos, ang totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung una, hindi ko po naunawa ang lubos, mga minamahal, dahil napakinggan ko po dito na kung saan ang karamdaman pinagaling na walang gamot. Hindi ko naintindihan ng lubusan yun dahil nung araw, pagka may karamdaman kami, diretso sa ospital, may libre pa kami sa ospital doon sa company. Nung nasa company pa ako noon, mga minamahal. Pero dito, mga minamahal, binigyan ako ng pangunawa ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, totoo po. Ang pangaral ating beloved pastor, umaasa tayo sa ating mahal na Panginoon. Walang ibang nagbigay ng talagang totoong kagalingan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo lamang. Alam niyo, mga minamahal, yung aking sakit na migraine, ulcer, insomnia, dito po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung aking beloved wife, ang sabi niya, grabe naman ang tulog mo. Tulog mantika na grabe po talaga, mga minamahal. Sabi ko, salamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya di man karapat dapat, mga minamahal, talagang lubos po akong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Hindi po kami nagkahiwalay ng aking beloved wife. Hanggang ngayon, mayroon na po kaming dalawang anak. Dalagat binata na po, puruhin ng ating pinakamamahal po. Dito na po sila talagang lumaki sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At talagang sabi ko, walang sapat na salita upang pasalamatan ko ang ating mahal na Panginoon at napabilang ako sa totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung saan dito po talaga ako natuto, mga minamahal, na magpakumbaba, ma-pride po ako nung araw talaga. Subalit dito po, mga minamahal, tinuturuan po tayo ng tama. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, di man karapat dapat. At mga himala, mga minamahal, bago ko po makalimutan, nung aking beloved wife, dapat 4 po yung anak ko. Pero yung dalawa, hindi po niloob ng ating mahal na Panginoon. Yung isa po, mga minamahal, nasa lupa lamang po ng tiyan. Siguro mga magpipitong buwan siya, mga minamahal. Nagdurugo yung aking beloved wife. Dito nga, walang masamang gamot o hospital. Ang itinuturo dito yung 100% na pagtitiwala sa ating mahal na panampalataya. Hallelujah. Experience ko po, mga minamahal, na sabi ko, dalhin kita sa ospital, doon ka manganak. Akala ko manganganak. Yun pala, mga minamahal, pagdating namin sa ospital, sabi ng doktor, Mister, i-ultrasound natin. Nung in-ultrasound, mga minamahal, patay na yung bata sa loob ng tiyan at suhi. In short, bumili ka ng gamit, baka madamay pa yung asawa mo. Malason. Bumili ako ng kompletong gamit, pero before, mga minamahal, dinadala sa operating room, lumuhod po muna ako sa ospital, nagpaalam ako sa doktor, Dok, pwede po ba kaming manalangin? Nanalangin po kami, hindi po ako nahiya, mga minamahal. Kung kalooban ng mahal na Pinoon, buhayin mo yung bata sa loob ng tiyan. Kasi dito po talagang grabe po ang mga pagpapala na ibinigay ng ating mahal na Pinoon ayon sa kanyang kalooban. Hindi po niloob ng ating mahal na Pinoon na mabuhay yung bata sa loob ng tiyan, dinala sa operating room, dahil kumpleto na po sa gamit. Noong time na nakausap ko po yung aking beloved wife, dahil nagulat po ako, yung doktor, mga ilang oras ang nakalipas, lumapit sa akin, Mister, yung asawa mo hindi na operahan, lumabas yung bata. Sabi ko, praise the Lord! Hindi ko naintindihan, hindi ko nalaman kung paano, hindi ko pa po nakausap yung aking beloved wife. Nung nakausap ko na po yung aking beloved wife, mga minamahal ko, mga kapatid, ang sabi na aking beloved wife, ganun din po ang kanya, panampalataya, nabuhayin yung bata sa loob ng tiyan. Nung time na talagang nakahiga na siya, sabi niya, mahal na Panginoon, kung hindi man kalooban na mabuhay yung bata sa loob ng tiyan, ilabas mo lang ng normal. Yun po ay ang kanyang panampalataya para hindi po siya maoperahan. Alam niyo, mga minamahal, yung kanyang nararamdaman kakaiba. At nung sinabi niya na parang lalabas yung bata, tinawag niya yung mga doktor, Doktor, tulungan niyo ako, yung bata, parang lalabas. Yun ang sabi na aking beloved wife. Pinakita yung ultrasound,
Paano lalabas? Hanggang nanginginig siya, nagtakbuhan yung mga doktor. Iniwan siya. Walang ibang tumulong, kundi ang... Amen. Hallelujah. Totoo mga minamahal ko mga kapatid. Nag-isa lang yung aking beloved wife. Inilabas yung bata na normal bagamat patay na. Ganun katotoo ang ating mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos sa ating pinaglilikuran. Kumpleto, hindi lang pagbabago, himala, priba, ebidensya, peace of mind. Sa madalit sabi kong isa-isahin ko, napakarami po, mga minamahal. Yung aking beloved wife na di man karapat dapat, ako po kasi gusto kong magtrabaho sa ibang bansa. Nakadalawang passport na ako, hindi ako makalabas-labas dahil yung ibang nag-offer, maliit lang. Ngayon, mga minamahal, yung aking beloved wife, buwan lang ang processing ng kanyang passport. Siya po ang nakapag-abroad. Pero mo ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya, nung time na pumasok yung pandemic, mga minamahal, kalooban na siya nakapag-abroad. Dahil kami po ay nasunugan. November, mga minamahal, nagpasko kami sa court, dun sa tent, hanggang pumasok yung pandemic, mga minamahal. So, hindi man kanyang kalakihan ng kanyang sahod, yun po yung kalooban na nagagamit po namin, provided po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang natayo po yung aming bahay, mga minamahal, sa tulong ng ating mahal na Panginoon, sa panalangin po ng ating mahal na pastor, and then beloved children. At ito pa po mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, sapat na sa akin, wala kaming utang, hindi kami nangupahan. Medyo naayos na po yung tirahan namin. Aayusin po kasi kumbaga may finishing pa po kailangan. Ngayon mga minamahal, mayroon na po kaming motor, ang aking beloved son, mayroon na pong trabaho. Amen, hallelujah. Sapat na sa akin eh. Ito ngayon mga minamahal, may parang bigay na rin po, 4 wheels. Sabi ko ayaw ko, wala akong maparkingan, wala po parking ng aking bahay. Ngayon, nandun po yung gamit sa, meron pa pong kagamitan ng pang tinapay. Next year po, mag-i-start na po kami sa tulong ng ating mahal na Panginoon. Ganun po magpala ang ating mahal na Panginoon. Hindi man karapat dapat. Hindi ko po talaga sukat akalain mga minamahal na ganun po ang matatanggap ko sa buhay ko. Pero totoo ang ating mahal na pastor. Ang kanyang pangangaral. Right. Totoo ang Diyos na ating pinaglilikuran. Buhay. Isagawa mo lang ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Bagamat hindi ako perfect mga minamahal. Kahabagan ng mahal na Panginoon, patuloy pa rin po kaming nakipagbaka sa, lalo na sa Bible study sa Mandaluyong. Kahabagan ng ating mahal na Panginoon, kahapon lamang po sa tagumpay ng Thanksgiving po. Salamat sa ating mahal na Panginoon, marami pong umatin, mayroon pong nabautismuhan, tuwang-tuwa po sila mga minamahal. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, di man karapat dapat. Patuloy lang, isagawa lang ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, kung isa-isahin ko, di po tayo matatapos, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan. Salamat tayo sa ating pinakamamahal na Kristo po.